Magandang hapon sa inyo at sa mga knowledge-tuners ng Libreta Tagalog Horror Stories. Ito pong aking kwento ay hango pa din sa kwento ng tambalan. Yun ay ang aking lola, at gaya nga sa nasabi ko sa ikalimang kwento ay ibabahagi ko ang kwento ni Carolina. Kung sino nga ba si Carolina? Ito ang kwento ni Carolina. Ang sabi ng lola ko, si Carolina ay isang estudyante ng Samar National High School. At dahil nga itong si Carolina ay isang tahimik lamang. Hindi daw ito nakikihalo-bilo sa ibang estudyante, sa tuwing may group study daw ay sumasali naman siya. Pero yun nga, ayaw niya na sasama pa kung saan-saan. Pagkatapos daw ng klase ay uuwi agad ito at mas madalas daw nasa kwarto lang ito. At paborito daw nito tambayan sa hapon ay ang malaking puno. Iyon daw ay puno ng baliti. Sapagkat si Carolina ay mahilig magbasa ng libro. At ang libro daw na gusto nito basahin ay ang mga kwentong kababalaghan. Araw ng Biyernes iyon ng hapon. Muli ay nagpunta na naman si Carolina sa may puno ng baliti, na kung saan ay matatagpuan sa likod ng bahay nila. Noon ay nagbabasa si Carolina at mayroon lumapit na lalaki at matangkad, gwapo at nakaputi. Nagpakilala sa kanya ito, sa di inaasahan ay napatingin si Carolina sa mata nito. At si Carolina ay wari naiintindihan niya ang pangungusap ng mata nito. At dahan-dahan iniabot ni Carolina ang kanyang kamay. At doon nga ay dinala si Carolina sa lugar ng mga engkanto. At lumipas na ang panahon, si Carolina ay unti-unti na din umiibig sa isang engkanto. At sa tagal na panahon na hinahan si Carolina ng kanyang mga magulang. Nagpanaginip daw ito, at ang sabi ni Carolina, wag na daw siya hahanapin, sapagkat masaya na daw siya, at hindi daw siya patay. At sinabi pa nito na sa mundo daw ng napangasawa niya ay lahat daw ng tao doon ay mayayaman, at dagdag pa nito na ang mga tao daw doon ay hindi tumatanda. At hindi nagkakasakit, walang iyak na maririnig, walang dusa na mararanasan. Lahat masaya, sapagkat si Carolina ganun daw talaga ang gusto niyang buhay. Kaya hilig talaga ni Carolina ang magbasa o makinig ng mga kababalaghan. Dahil ayon sa mga nabasa at napakinggan ni Carolina ay gusto niya din matikman ang buhay sa mundo ng mga engkanto. Na siya namang kabaliktaran sa mundo natin, kung sa mundo natin mabilis ang oras, sa panahon naman daw ng mga engkanto ay napakabagal ng oras at araw. Kaya nga pag may mga taong nakakarating sa mundo ng mga engkanto, ang akala nila ay oras lang silang tulog, pero ang di nila alam ay ilang araw na pala sila nahihimbing. Dahil ganon kabilis ang oras at ang paglipas ng araw sa mundo natin. At kung bitin kayo sa aking kwento, abangan niyo ang part 2 na kwento ni Carolina kung paano nagsimula, na maraming tao ang bigla na lamang naglalaho, at kung papaano nakakapasok ang mga engkanto sa mundo natin, ano at saan sila lumalagos, at kung sa papaano sila nakakarating sa mundo natin. Ano pa hinihintay mo? Subscribe mo na ang channel ko at click mo na din ang notification bell para update ka sa susunod ko pang kwento, at mapakinggan mo na din ang part 2.